Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, ang ganda po ng topic natin ngayon. Sino ang nagbigay ng pinakamatataas na dividends ngayong 2024? So far po, yung mga nagbigay na po ngayon ha. Of course, hindi pa po tapos ang taon. Pero marami na po nagbigay ng malalaking dividends. And hindi naman po natin i-invest ng syempre basta malaking dividends i-invest na. Hindi naman yun ang point kaya sinasabi natin kung sino yung malalaking nagbigay, no? But sometimes kasi pag nagre-research po tayo, syempre limited po ang time natin. So gusto natin i-narrow down yung nire-research natin doon sa mga stocks na alam natin na medyo worthwhile na magiging time natin. Ibig sabihin kasi malaki yung bibigyan nilang dividends, no? So, yun ang uunahin natin pag-aralan, syempre. At yun po ang titingnan po natin ngayon. Pero bago po ang lahat, no? Please, support me on my Patreon page. Makakatulong po ito, no? Sa paggawa ko po ng videos sa channel po na to. At sa paggawa ko po ng mga free dividend investing tool. Marami po akong mga iniisip na gagawin po, no? At isi-share ko po sa inyo. And may mga exclusive videos po akong pinapublish para po sa aking Patreon members. And back to the show. Ito po ang aking free dividend investing tool. Bisitahin nyo na lang po, no? At dito po manggagaling po ang content po natin ngayon kung sino ang top na namimigay po ng dividends, no? So far, 2024. Dito po sa aking site, no? Puntahan nyo po. Ibibigay ko po yung link sa description sa baba, no? Pero makikita nyo po sa menu sa taas, meron pong sa pinakakanan po nakikita po ninyo yung honor. Diba? Search, listing, schedule, honor. Yung honor ang i-click po ninyo. Bakit po siya sinabing honor? Kasi pag kinlik nyo po yan, lalabas po kung sino po yung pinakamalalaking magbigay ng dividends. Arrange na po from highest to lowest. Of course, hindi ko po magagaranti na sobrang accurate po ng data po na ito, no? Pero as far as I know, medyo mataas naman po ang accuracy po nito, no? So ito po so far yung mga nagbigay ng malalaking dividends, kung mapapansin po ninyo, no? Nasa 41 po ang stocks na nagbigay ng 5% pataas. Grabe, napaka-unheard of po ito, no? In the past po, bihirang-bihira po talaga yung stocks na nagbibigay ng dividend yield na 5%, no? Kung mapupunta na po tayo sa bull market. So, magandang opportunity po ito na hindi po kaya po matataas po ang dividend yield ng mga stocks po ngayon. Hindi po dahil naging galante po sila, but because mura po talaga ang market po natin ngayon. So, we could take advantage, no? And of course, no, maganda po tingnan po natin, no, kung sino ang yung mga magagandang magbigay at doon tayo mag-umpisa ng ating shortlist para makasave tayo ng time, no. And kung pupuntahan nyo po yung dividend investing tool, pati yung 2023 and 2022 ay dinamay ko na rin po, no, kung sino ang magagandang nagbigay. Alright. Ayan po, no? And if you are interested to dig deeper, no, i-click mo lang po yung ticker symbol from here po, no? Dito po sa mga nandito, no? Kita nyo link po yan. So, pag click po ninyo yan, lilitaw pa po yung mas detailed information sa dividends na pinamigay po nila para mas mapag-aralan niyo po mabuti. Kasi makikita niyo po dito yung trend po, no? Yung mismong schedule talaga ng payments nila, ayan, no? At magkano yung per year, no? In graph and tabular form po, no? At umpisa na po natin ang list of top dividend and paying stocks for 2024 so far ngayong July. Ay, August na pala ngayon. Sorry. Okay? So, unang-una po sa lahat si Keppel po na nagbigay ng 494% dividend yield po, no? So, alam naman po natin na one time, big time lang po ito, no? And alam ko, marami po nagre-request ano nangyari dito sa Keppel, no? And kung hindi po ako nagkakamali, meron silang subsidiary yata na binenta po nila and nabenta nila ng sobrang mahal. So, i-discuss ba further, no, in future episodes kung paano mo mahuhuli ang mga ganito pong mga stocks po, no? I-discuss ko po sa inyo kasi nabasa ko na rin po to, napanood ko na rin po sa mga ibang investor. Meron pong gumagawa ng ganito na naghahanap sila ng mga ganyan, ng mga potential magbibigay ng sobrang laking dividends in the future. Pero for now, we can skip muna Keppel kasi one time, big time lang naman po ito, no? And we think in the future ay hindi na po mauulit po ito kasi makikita mo naman 1999 pa yung last na and then nag-jump ng 2024, 25 years bago nagbigay ulit ng dividends, no? Ayan. And next naman po si Central Azucarera de Tarlac. Ayan, no? And kung mapapansin po natin, no, 21, 22, 23 hindi sila nagbigay, no? And 2019 ay hindi rin po nagbigay si Central Azucarera de Tarlac. So masasabi po natin is this is also siguro baka naipon po yung cash po nila, no?
So medyo hindi po gano'n ka-consistent. So for dividend investor, baka hindi po muna natin pagbigyan pansin po itong si Central Azucarera de Tarlac. Pero tiningnan ko rin po ito dati po, no? Kasi nung naghahanap-hanap ako dati ng mga turnaround stories, kasi dati may glut, may oversupply ng sugar no? Sa buong mundo, no? So, and mababa ang presyo ng sugar. So, tinitingnan ko to kung ano kung baka kasi mag-turn around na yung presyo ng sugar sa world market, baka umangat din tong Central ano ba to? Azucarera de Tarlac. But now, of course, ang mas gusto natin yung consistent ang pagbibigay ng dividend payments po, no? Next naman po si Dominion Holdings, and kung makikita po natin, no, biglang sumipa po ang dividends nila. Ayan, jump po ng 47%, no? Kaya lang po, pwede na po natin itong ano po i-skip po kasi frozen na po ito, no? Frozen po ito, no? Ang last trade po nito is 2020 pa po, January. Kasi napunta na po yata sa PDO lahat po ng assets po nila, no? Ayan, so frozen po ito. And next naman po, si Mark Ventures Holdings, mining and oil po ito. So kung makikita po natin, no, parang ano no, nag-iipon-ipon siya ng pera tapos magbibigay ng one time, big time, no? Although malalaki, no, makikita natin 2014, 2015, 2022, 2024, ang lalaki ng binibigay na dividends. Kaya lang medyo erratic, no? Nag-i-skip po siya ng year, no, ng pagbibigay ng dividends po, no? So siguro pwede rin po nating i-skip po muna ito, no? And mining and oil po kasi ito, no? So medyo mahirap po talagang pasukin. Ako po personally hindi talaga ako nag-i-invest for anything na mining talaga kasi ang hirap talaga i-predict kung kailan pangit ang taon, kailan maganda yung taon. Ang hirap talaga masabi. Katulad ngayon, no, hindi maganda yung taon nila ngayon, no? Itong 2024, medyo may nasa negative po sila ngayon. Pero ganyan po ang buhay ng mining. Pero pag maganda naman ang taon nila, maraming pera, tapos malaki sila magbigay, no? So, minsan, ganun ganun. So, ako personally, hindi po ako nag-invest sa mining oil. Pero kayo po, kung gusto niyo pong tingnan further, kung worth it ba ito, pwede niyo rin pong i-check po, no? Next naman po, Metro Retail Stores Group Inc., no? So, ito po yung nag-ooperate mga Gaisano po na supermarkets, mga ganyan, no? Gaisano Mall, tama ba yan? Sa, ano ba yata? Sa Bismin po sila, no? And 12% po ang pinamigay nila ngayon, no? Pero, I think hindi ito magiging consistent sa palagay ko lang po, no? Kasi they're still struggling po, no, itong si MRSGI, no? Kasi kung titingnan po natin, ito very familiar po kay MRSGI kasi meron po ako nitong konti po, no? I think undervalued si MRSGI pero nag-i-struggle po talaga yung business po nila, no? So although may ganyan tayong nakita, no, at marami po silang share buyback po, no? At malaki yung binigay nila ngayon na 12%. Pero hindi ko po marerecommend po sa inyo na bilhin si MRSGI kasi nag-i-struggle pa rin po ang business po nila, no? Hindi nag-i-improve but medyo bumababa pa ng pakonti-konti, no? So nahihirapan po sila kasi syempre marami rin pong operator ng mga supermarkets na mas talagang aggressive, mas magagaling, no? So napakatindi ng competition din and ganun So nag-struggle talaga. Medyo hindi maganda yung nangyayari po, no? Nagde-decline po talaga ang kanilang income, no? So ako suggestion ko po, pass muna dito. Next naman po, CPG, Century Properties Group Inc., no? Alam na po natin, properties sector po ito, no? At sa unang tingin, no, pag tiningnan natin, parang pwede. Parang pwede, no? Nasa 6%. Kung papatusin nyo na yung 6% pataas, parang pwede na itong pagtsagaan, no? At parang lagi naman nagbibigay except for 2022, wala sila. Pero all other years, ay consistent naman sila nagbibigay ng dividend at nag-yield ng 6%. Kasi sobrang mura po talaga nito. Would you believe na once upon a time, mahigit 2 piso po ang isang share nito? Umabot pa yata ng 250 ito nung bull run Pero bumagsak na po ng 0.33%, no? And kung titingnan natin yung price to book, PE ratio, yung mga ganyan, no? Parang pwede, no? Parang pwede. And yung debt to equity, pwede naman, no? Parang pwede kung unang tingin natin. Pero ang napapangitan talaga ako dito yung yung return on assets, no? Return on equity and return on invested capital. Parang masyadong mababa. So ibig ko sabihin parang hindi ito masyadong mag-grow in the future, no? Mahirap mag-grow, no?
parang lumalamon ng kapital. So, medyo mahirap pong palaguin. Although very undervalued po, pero parang ang hirap pong palaguin po nito kasi ang baba ng ano ng profitability po niya, no. So, para po sa akin, no, parang pwede mura siya pero parang pangit. So kayo po, no, pwede niyo pong i-dig deeper kung sa tingin po ninyo sustainable yung cash flow. Kasi kung ang dividends naman yung titingnan ninyo at happy na kayo sa ganyang mga dividends po, no, na 6% or a little bit above 6%, parang pwede. Pero i-dig deeper po ninyo, no, kung sa tingin ninyo magiging sustainable yung cash flow para makapagbigay po sila ng consistent na dividends, no. Next na po tayo, SPC Power Corporation. Ayan, no. At ito ang darling talaga ng mga dividend investor in the past. Kasi ito yung malaki magbigay before nung hindi pa to masyado napapansin eh. Nung nabili ko to dati 5 pesos eh, and then pumalo ng 14, no? So nung pumalo ng 14, nag-exit na ako doon kasi sabi ko, okay na to, happy na ako. Ayaw ko nang antayin yung dividends and yeah, yun eh. And then, natsambahan naman na nung binitawan ko siya, bumaba yung dividends sa pinamigay niya and bumaba din yung price niya. Ngayon, nasa 9 pesos po siya, no? At ngayon po, 2024, bumalik na at mataas na ulit siya magbigay ng dividends. So, ano masasabi ko dito? Para po sa akin, parang pwede po ito, no? Parang pwede po itong SPC kasi wala pong utang si SPC and yun, no? So, kumbaga sa walang sabit, no? Kumbaga sa walang asawa, walang jowa, ayun, no? Binatang-binata or dalagang-dalaga talaga, walang sabit kasi walang utang. And pero of course, no, ang pagtingin ninyo dito sa dividends, no, i-average mo na lang. So siguro kung mata-mata lang ang titingnan ko dito, 8%. Para nasa 8% on average ang ibibigay po nito. Huwag natin tingnan yung 10, no? At yung pattern kasi niya parang hindi increasing eh, no? So, pwede, napaka-erratic din eh. So, pwede natin sabihin 8% na lang siguro on average yung ibibigay sa ating dividend. So, kung sa tingin ninyong acceptable na yun, parang pwede po itong sa SPC kasi wala naman siyang utang. Eh, nasa power kasi na to na sector. So, maganda naman ang power na business over the long term, no? Ayan, next naman po si Solid Group Inc, no? Isa siyang holding firms, no? Kung hindi ako nagkakamali, under yata dito yung MyPhone, no? At may mga electronics po to, no? Kung titingnan po natin, napaka-consistent po nito magbigay ng dividends po, no? Walang palya. Ba't ngayon ko lang nakita to, no? Walang palya, no? For how many years, no? Nagbibigay talaga ng magandang dividends po, no? So, para po sa akin, parang pwede po ito. Kailangan lang po nating tingnan further pa kasi napaka-consistent naman niya magbigay eh, no? Kung sa atin pwede na tong 6-7%, baka pwede na nating tingnan po ito, no? Kaya lang hindi ko gusto yung electronics business nila kasi alam naman natin my phone pabagsak na eh. Dami na magagandang phone ngayon, no? Itel, no? Yung Infinix, yung Tecno, ayan, no? Ang dami na mga mura ngayon na international brands na magaganda rin po eh, no? Ayan, and pero may iba pa kasi silang businesses po, no? Marami pa silang ibang businesses. So, kailangan po nating tingnan kasi I think they're into leasing, they're into properties, ganyan-ganyan. So, kailangan nating tingnan kung sa tingin natin masusustain nila yung ganitong dividends, no? In the coming years. Pero so far, no? Based on nakikita natin na trend, nakapagbigay naman sila ng magandang dividends po, no? And next naman po, the Keepers Holdings, no? Na pataas ng pataas, no, for the past 3 years, pataas na pataas ang pinamimigay po nila na dividends po, no. Ayan, and for me po si so far, no, sa lahat ng tiningnan natin, para po sa akin no-brainer po itong si Keepers Holding kasi alam naman po natin kahit saang kanto po na may nagiinuman, malaking chance po, no, na ang iniinom po nila ay Alfonso. So, ayan, no. Kaya lang po, no, nagkataon, no, wag po kayong padaya dito sa 10.84% po, no, na 10.84%. Kasi parang nangyari po yata dito, yung dividends yata na dapat i-declare nila ng December pa, para napaaga lang. Na-declare nila ng May 2024, no. And knowing Lucio ko, parang baka hindi talaga ito for 2024, baka talaga to for December, napaaga lang. Baka next year ay isang beses lang magbigay or December na ulit. So, ganyan. So, parang tingnan nyo na lang na parang 6% lang ang dividend yield nito sa ngayon. Pero kahit nasabi mo 6% po yan, ang trend naman niya ay increasing naman. Increasing naman po, no? Kasi nag-umpisa ko sa 1,
2 and 6% po, no? So kung if that is something na sa tingin mo okay na, pero ako sa tingin ko napakagandang business po nitong Keepers Holding and gusto ko po itong si Keepers Holding, no? Next naman po, last na po yata ito, si Semirara Power Corporation. Ito po ay hindi na po kailangan na introduction. Alam na alam niyo naman po at kitang-kita niyo na po sa data kung gaano kaganda ang pinamimigay na dividends. Kaya lang ngayon 2024 ay medyo mahina na po. Bumaba na po talaga ang dividend yield kasi alam naman po natin, no, na bumaba na po ang coal price sa world market. At medyo mahina-hina pa ang China ngayon. Kasi alam ko China yata ang isa sa malaking client po ng Semirara, no? And for me, medyo mahirap na decision po ito, no? Kasi kung ngayon ka palang bibili ng Semirara, parang medyo mahirap siya na decision kasi because of the uncertainty ng coal price, no? Pero kung nabili mo si Semirara, no, matagal na, 2 years ago mo pa nabili mo nung mura pa siya, I feel wala naman masyadong risk to hold it for a longer time, no? Kasi okay naman yung management niya. Kasi alam, if you hold Semirara, no, for 2 years na, siguro naka 3x ka na dito including dividends. So I think wala na siya talaga masyadong risk, no? And why not just hold it for a little bit longer? Tingnan natin ano mangyayari sa coal price. Baka kasi sumipa pa to pag bumalik na yung sigla ng China, economy ng China. Sumigla pa ito, no? Tingnan natin, no? Wala namang mawawala po, no? Kasi marami naman sa inyo nag-profit at malaki na yung profit dito, no? Baka nga na-withdraw mo na yung puhunan mo tapos tubo na lang yung naiwan sa account mo. So, why not hold it for a little bit longer just to see ano mangyayari, no? At yun lang po yung top 10. At kung titingnan po natin, no, yung 11 to 19, matataas pa rin yung dividend yield, no? Ang nakikita ko dito, maganda si CEU, no? Costco okay din, no? Although, again, no, hindi 8.6. Parang napaaga kasi mga dividends nila. Parang nasa 5% lang talaga to, no? CMA 7, hindi ko siya gusto. ATI, gusto ko siya. Gusto ko siya. 7, hindi po ako masyadong familiar. VREIT, alam niyo naman po kung sino may-ari po niya. Marami may ayaw po sa VREIT. Ayan. FLI, PhilInvest, medyo nag-struggle siya, no? So, I don't know. Mahirap na decision po siya, no? Pure Gold, gusto ko po si Pure Gold. Aboitiz Power, of course, maganda po si Aboitiz Power, no? So, ito po yung mga top na nagbigay ng matataas na dividend yield so far ngayong 2024. And remember po, no, highest is not always the best, no? Pero the tool can help you save time, no? Kasi makakita ka, no, na nakikita natin, no, kung sino yung maganda magbigay at sino yung consistent based dito po sa free na dividend investing tool. So please, no, if you find value po, no, sa mga tools na pinoprovide ko, please consider becoming my Patreon to support me. So of course, no, it's consuming time and resources din po, no? Ayun. Kaya po, sino po ang favorite po ninyo na dividend stocks? At of course, last page ko na lang po, no? Ayan, bisitahin niyo po ang aking Facebook page. Kung hindi pa kayo follower, meron na po akong Facebook page. So, bisitahin niyo na lang po ako and drop a message. At kung may time ako, sasagutin ko po ang mga tanong po ninyo, no? At hanggang dito na lang ang daldalan po natin. Basahin niyo na lang po ang mga disclaimer. Like, subscribe, share, hit notification bell. Comment lang po kayo sa baba. God bless. To God be the glory. Happy investing. Bye.